Magandang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga katuruan at doktrina po sa Biblia at ating pong ipagpapatuloy ang ating segment ang nasusulat sa Biblia, Biblical Exploration and Explanation. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa resurrection o muling pagkabuhay at ang ating pong bibigyang linaw na katanungan, paano po ba muling bubuhayin ang mga patay? I would repeat, paano po ba muling bubuhayin ang mga patay? Ang sabi po ng Ezekiel 37:1 hanggang 6, ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin at kanyang dinala ako sa Espiritu ng Panginoon at inilagay niya ako sa gitna ng libis at yaoy puno ng mga buto at pinaraan niya ako sa tabi ng mga yaon sa palibot at narito may totoong marami sa luwal na libis at narito mga totoong tuyo. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay at lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. So, maliwanag mga kapatid na dito si Ezekiel ay binigyan po ng pangitain ng Lord patungkol po sa tinatawag natin na mga tuyong buto o sabihin natin mga patay at ang sabi ng Biblia sila ay bubuhayin. Bibigyan ng bagong hinga o bibigyan ng hininga at bibigyan ng bagong laman, bagong litid, bagong balat. So, yun po mga mahal kong mga kapatid kung paano po bubuhayin ang mga patay. At dagdag pa ho at patunay po ni Pablo sa 1 Corinthians 15:42 hanggang 57, gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli na walang kasiraan. Kaya sa pagkabuhay na maguli, wala na po tayong kasiraan. Itinatanim na may pagkasipayo, binubuhay na maguli na may kaluwalhatian. Kaya sa pagkabuhay na maguli, tayo po ay mayroon tinatawag na maluwalhating katawan. Itinanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Kaya sa pagkabuhay na maguli, tayo ay may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli ulitin natin, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kaya sa pagkabuhay na maguli, spiritual body po yan. Kung may katawang ukol sa lupa, may katawang ukol sa espiritu naman. Gayon din naman, nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay, ang huling Adam, which refer to our Lord Jesus Christ, ay naging espiritong nagbibigay buhay. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. Kaya nauuna po yung katawang lupa at ang pangalawa po ay katawang espiritual. Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa, ang ikalawang tao ay tagalangit. Kaya muling pagkabuhay na maguli tulad ni Kristo ay tagalangit siya. Gayon din po tayo pag nabuhay na maguli ay magiging tagalangit po ang ating katawan. 48. Kung ano ang ukol sa lupa ay gayon din naman silang mga tagalupa at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang tagalangit. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Kaya yung image natin, mga kapatid, sa ating muling pagkabuhay ay imaheng makalangit.
sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. So in other words, sa muling pagkabuhay, wala na po yung tinatawag natin, mga kapatid, na dugo, o wala na po yung tinatawag nating laman. Kasi hindi nga raw po ito pwedeng magmana sa kaharian ng Diyos. At tayo po sa pagkabuhay na maguli ay wala na pong kasiraan. At ang sabi pa ho, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, o in other words, ay mga mamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. So, patay man o buhay man, tayong lahat ay babaguhin. Ang sabi po ng Biblia, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, or in other translation ay trompeta, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. So in other words, maliwanag na kapag tayo ay binuhay na maguli mula sa mga patay, ay mabubuhay tayo sa katawang walang kasiraan at walang kamatayan at katawang binago ng ating Panginoon. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kaya sa muling pagkabuhay na maguli ay wala na pong tinatawag nating kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya maliwanag, mga kapatid, na pinagtagumpayan na po ang kamatayan at tulad ng sinabi natin, sa muling pagkabuhay, wala na pong kasiraan, wala na pong kamatayan, wala na pong kabulukan, lahat po ay babaguhin ng ating Panginoong Hesukristo. Dagdag pa ho dito sa 1 Corinthians 13:9 and 10, sapagkat na nangakakilala tayo ng bahagya at nanganghuhula tayo ng bahagya. Datapwat kung dumating ang sakdal, or in English perfect, ang bahagya ay matatapos. Kaya yung mga temporal things will pass away kapag dumating na po ang tinatawag nating perfection. At kailan mangyayari yan? Sabi ng 1 Corinthians 13:12, sapagkat ngayon malabo tayong nakakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Sino po? Si Jesus Christ. Ngayon, nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Ngayon, sabi niya, ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naruroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan dahil makakapiling natin ang Panginoon. 18, datapwat tayong lahat na walang talukbong, ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin, sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan, mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Kaya mga kapatid, from glory to glory is changing us. Ngayon, hindi natin pwedeng makita ang Diyos ng mukhaan, pero pag tayo ay mabuhay na maguli, makikita natin ang Diyos ng mukhaan. At ang sabi nga doon, mga kapatid, tayo ay mababago from glory to glory. Kaya nga ang tawag sa atin ay mayroon tayong tinatawag na glorious body. At pinatunayan po ito sa 1 John 3:2 ni Juan. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, sino po yung mahayag? Si Kristo.
tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y atin makikitang gaya ng kanyang sarili. So magiging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na maguli into a glorious body, tayo din po ay pag nabuhay na maguli into a glorious body. Sabi nga po ng Philippians 3:20 hanggang 21, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya ulitin ko, kung si Jesus Christ was resurrected into glorious body, tayo din po na mananampalataya, tayo din po ay i-resurrect into a glorious body tulad ng ating Panginoon ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya. Ephesians 5:25, ito po mga kapatid hanggang 27, ito ang katuparan ng sinasabi ni Pablo, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kaniya upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita upang ang iglesia, ano nga po uli ang iglesia? Hindi po ito denominasyon, hindi po ito mga kapatid building or hindi po ito relihiyon, kundi ang iglesia na tinutukoy po dito, ito po ay lupon ng mga mananampalataya at lupon ng mga nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoong Hesus, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Mga kapatid, ang tinutukoy po ditong iglesia ay hindi po iglesia sa ating kapanahonan, because there is no such perfect church in our time, because the church is composed ng mga imperfect people. Kaya wala pong perfecto na church. So kailan magaganap ito? Kapag tayo na mananampalataya bilang iglesia ng Diyos, pag binuhay na maguli ng ating Panginoon, doon pa lamang natin makikita na mayroon, doon pa lang po natin makikita ang isang iglesia na maluwalhati, walang dungis, kulubot o anumang bagay. Kaya mga kapatid, ang resurrection ay muling pagkabuhay na maguli, ay ito po ay para po sa tinatawag natin na wala na pong kasiraan. At ngayon mga kapatid, lagi po natin tandaan tulad sa ating mga tinalakay na nakaraan, ay mayroon pong dalawang uri ng pagkabuhay na maguli. Kasi di ba po, bubuhayin maguli ang mga mananampalataya, bubuhayin din maguli ang mga di mananampalataya. Ang pagkabuhay na maguli ng mga mananampalataya ay bubuhayin ang kanilang katawan into a glorious body. At ito nga po ay tinatawag natin for believers at saka saved. Ang pangalawa po ay yung carcass body, yung second resurrection po sa mga hindi mananampalataya. Ito po ay para sa hindi mga ligtas. Kaya hindi po ang mga makasalanan bubuhayin ito ang glorious body. Ang essence po nun. So bubuhayin sila ng carcass body at sila po ay haharap sa tinatawag natin na Great White Throne Judgment. Sa mga susunod po nating talakayan, tatalakayin po natin ang difference between mga kapatid ng Judgment Seat of Jesus Christ at saka Great White Throne Judgment. Kasi ang mga mananampalataya, sila po ay haharap sa hukuman, tinatawag natin na Judgment Seat of Christ. Ang mga di mananampalataya, haharap din po sa hukuman sa Great White Throne Judgment. Kaya we have to know ano po ang kaibahan ng Judgment Seat of Christ at saka Great White Throne Judgment. Ngunit sa ating pagtatalakay mga kapatid ay ito po ang sinasabi natin mga kapatid na paanong bubuhayin maguli ng ating Panginoon ang mga patay. Ang sabi nga doon sa mga buto, lalagyan muli ng laman, lalagyan ng mga litid, lalagyan po ng mga balat, at lalagyan po muli ng hininga. At ang description nga po ni Pablo, ang may kasiraan, ang may kamatayan, ay may kabulukan, ay ibabangon muli
sa wala ng kamatayan, wala ng kasiraan, at wala ng kabulukan, which we called it glorious body. Kaya ulitin ko mga kapatid, there are two kinds of resurrection or resurrected body. Glorious body which for believers and saved, and carcass body for unbelievers o para sa mga unsaved. Muli, mga kapatid, sana nagbigay linaw ito sa ating mga katanungan at ang Diyos po ay ang maluwalhati. Kaya mga kapatid, sa ating mga kapatid na mga nanonood at sumusubaybay na para bang nag-aagam-agam sila kung sila ay makakalakip sa rapture at makakalakip sa muling pagkabuhay na maguli ng mga mananampalataya, tandaan po natin, nasa biyaya ho tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po sinusukat ang ating kaligtasan sa ating mga good works, kundi nakabase ang ating kaligtasan sa finished work of our Lord Jesus Christ. Kaya manalangin tayo na pagkalooban tayo ng Diyos ng katiyakan, ng kaligtasan sa rapture at muling pagkabuhay. Panginoon, maraming salamat sa iyong kadakilaan, sa aming mga kapatid na mga nagtitiwala sa inyo. Kung kami po ay mayroon pang agam-agam, nagdadalawang isip pa ho kami kung kami ay makakalakip sa rapture at sa muling pagkabuhay kung sakali kami ay mamatay. Panginoon, dalangin namin na bigyan niyo po kami ng buhay na pag-asa. Bigyan niyo po kami ng katiyakan. At salamat Panginoon, naniniwala kami na kami ay naligtas lamang sa biyaya mo at hindi po kami naligtas sa pamamagitan ng aming mga gawa. Salamat God at aming pinanghahawakan ang finished work mo sa krus ng Kalbaryo na siyang ipinantubos mo sa bawat isa sa amin. Thank you God, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Muli, mga kapatid, ito ang inyong lingkod, Pastor Lito, na nagsasabi, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. God bless you po.